Ginulat nga po mga idol ni Russell Westbrook ang buong NBA nitong nagdaang araw matapos itong tuluyang magretiro. Makalipas ang ilang araw, mula nang umalis siya, may lumabas nga pong balita na mayroon sanang offer ang Washington Wizards. Ayon sa isang insider na si Mark Stein, nag-alok nga ang Wizards kay Westbrook ng 2-year contract na muling makasama ang kupunan sa mga susunod na taon. Maging ang Sacramento, gusto rin naman siyang pabalikin sa lineup. Kaso lahat nga ng mga ito kanyang tinanggihan since sinaasahan na mas maliit na role ang may bibigay sa kanya. Balak siyang gamitin dito bilang veteran leader at mentor para sa mga batang malalaro ng Washington at Kings kung saan magkakaroon na lamang siya ng limitadong playing time. At ayaw rin naman niya itong mangyari sa kanya. Sa madaling salita, disagreement sa role ni Westbrook sa Wizards at sa Kings ang rason bakit mas pinili niyang tapusin ang kanyang NBA career. May lumabas na balita na pagtutuunan nga ng Kings ang kanilang rookie na si Darius Akaf Jr. kaysa kay Westbrook. Kaya wala nga pong hindi nakagtataka bakit ganon ang naging desisyon ng veteranong superstar. Samantala, mukhang hindi lang competitiveness ng Philadelphia 76ers ang binago ni LeBron James sa pagpunta nito sa team dahil pati na rin naman ang presyo ng kanilang tickets umakyat ng todo. Ayon sa inilabas na balita, siyam sa 10 pinakamahal na NBA games ngayong season ay paglalaruan ng Philadelphia 76ers. Mas nakakagulat pa noong nakaraang season na nagkaroon sila ng 0 games na nasa top 10. Kaya marami ang nagsasabi ito ang tinatawag na LeBron effect. Bago pa magsimula ang regular season, nakita na nga ng malaking pagtaas ng demanda para sa preseason home debut ni LeBron sa Philadelphia. Sa Boston, ang pinakamurang available ticket na naiulat nasa $165 kumpara sa $68 average purchase price ng 76ers sa regular home games last season. Meaning, humigit kumulang 142% ang itinaas. Sa ngayon, Philadelphia ang may pinakamataas na demand sa NBA. Kapag mas mataas ang demand, hindi lang ticket seller ang nakikinabang, mas maraming fans ang pumupunta sa arena, mas maraming merchandise ang maaaring mabenta, mas malaki ang potential revenue, at higit sa lahat, tumataas rin naman ang exposure ng Philadelphia 76ers. Sa kabilang banda, matapos ang isang season na pagsasama ng magkapatid na sina Seth Curry at Stephen Curry sa Golden State, mukha nga agad na nga itong magtatapos. Ayon sa lumabas na balita, wala nga pong balak pa ang front office na bigyan ng kontrata at pabalikin si Seth Curry sa kanilang lineup. At isa sa pinakamalaking dahilan ang roster at financial flexibility ng Golden State. Kailangan ng Golden State maging maingat sa bawat roster spot at bawat kontratang ibinibigay. Kaya ngayon, imbes na muling kunin ang isang veteranong gwardya, mas maaaring piliin ng team maglaan ang pagkakataon para mas sa mga batang player at gumawa ng adjustment sa kanilang roster. Pero kahit free agent na si Seth Curry, hindi na naman ibig sabihin na wala na siyang lugar sa NBA.